Magandang araw mga kaklase at guro. Ako si Carl Steven S. Morales. I'm from BSB HR2. I and now is gagawa ako ng vlog para malaman natin ang sabay-sabay kung paano kumain ng tama, sapat at masustansya gamit ang pinggang Pinoy. Sa vlog na ito, ipapakita natin kung paano gawing balanse ang bawat pagkain gamit ang pagkain Filipino, simple, masarap, swak sa pang-araw-araw na buhay. Tara, kain na tayo ng wasto at masaya. So, before we start sa vlog natin, magbigay muna tayo ng a little bit information kung ano nga ba ang pinggang Pinoy. So, base dito sa research is, ang pinggang Pinoy ay isang gabay sa tamang nutrisyon na ginawa ng Food and Nutrition Research Institute or FNRI ng DOST para sa mga Pilipino. Pinapakita nito kung paano dapat hatiin ang pinggan sa bawat kain upang masigurong balanse at masustansya ang pagkain. So guys, after natin malaman kung ano ang definition ng pinggang Pinoy, ngayon naman titignan natin kung ano yung mga nakahain sa aking plato. So meron tayong tinatawag na go, glow, and grow. So ang tawag din sa tatlong yon is food groups o tatlong pangkat ng pagkain. So ngayon ipapakita ko kung ano yung go, grow, and glow na nasa plato ko. So first one, here's my plate. As you can see, nagko-contain siya ng tasty, egg, and tomatoes. So, alin ba dito ang grow, alin dito ang glow, at alin dito ang go? So, ang go dito is yung tasty. Ang grow naman is tong egg, at ang glow is tong tomatoes. So, ano nga ba yung binibigay nila sa atin? At bakit natin sila kailangan kainin? So, we will discuss that. So, I'm back. Let's go back. So, ano nga bang binibigay na tong tasty as a go? So, ang binibigay na kasi ng tasty is bilang go food is like, ang tinapay kasi ay mayaman sa carbohydrates na pangunahing pinagkukuhaan ng enerhiya ng katawan. So, mahalaga ang bread bilang go food kasi nagbibigay ito ng energy at sustansya. Itong bread, nagbibigay siya ng sustansya na kailangan ng katawan natin para maging aktibo at malakas para sa pang-araw-araw. So guys, dumako naman tayo ngayon sa egg. Ano ba yung nutrients or ilang calories ba yung meron sa kanila? So, ang binibigay kasi ng egg bilang grow food is like, nagbibigay ito ng dekalidad. Ayan, dekalidad na protina para mahalaga sa muscle growth natin, paghilom ng sugat at pagpapatibay ng katawan. Bakit nga ba nasabi na ganun? Ang itlog kasi is like, mayaman siya sa protein, vitamin B12, vitamin D, choline at mga mineral tulad ng iron at selenium. Yan. Ang selenium kasi para mahalaga siya para sa pagpapalaki ng tamang paggana ng ating katawan. Ngayon, ilan bang calories ang meron ng itlog? Ang calories na meron ng itlog is sa isang medium ng egg ay mayroong humigit kumulang na 70 to 80 calories. Kaya, healthy talaga siya sa katawan natin. So, for last, but not the least, is ang our kamatis or tomato. So, bilang glow food kasi, nagbibigay ang tomatoes ng vitamins and antioxidant para mapanatili ang paglakas ng immune system natin. At nagpapanatili rin ito sa malusog at balat ng ating katawan. Yeah, right. Ang kamatis ay mayaman kasi sa vitamin C, vitamin A, lycopene, isang antioxidant siya, tapos potassium at kaunting fiber na mahalaga sa kalusugan ng puso at balat. So, ang calories kasi ng medium na tomatoes is nagko-consist ng 20 to 25 calories. That's all. And I hope that you learned something ngayong araw sa aking vlog na ginawa. Sana matuto tayo kumain ng balanse, hindi puro chichirya, ganyan. Kaya dapat
practicein natin kung ano yung dapat natin kainin, yung mga calories, kung anong makukuha nating benefits sa mga kinakain natin. Yun lang. Guys, be healthy and always remember that health is wealth. That would be all. Thank you so much.